Tiniyak ng Malacanang na sumasailalim ngayon sa mahigpit na screening at vetting process ang lahat ng mga kumpanyang nakakakuha ng mga proyekto ng pamahalaan. Kasunod ito ng direktiba ng administrasyon na paigtingin ang infrastructure spending sa second half ng taon matapos ang naging pagbagal ng ekonomiya. Sa press briefing sa Malacanang, inihayag ni Palace Press Officer Claire Castro na layunin ng pagsusuri na masigurong hindi nasangkot sa anumang anomalya ang mga hahawak na contractors. Matatanda ang nauna ng inanunsyo ng palasyo na target i-ban ng DPWH ang nasa 60 pasaway na contractors na may mga nakabinbin o nakansilang proyekto sa bansa. Kabilang dito ang 9 na korporasyon sa ilalim ng mga diskaya na una nang binawian ng lisensya ng gobyerno dahil sa issue sa flood control mess. Actually, noong September 2025 na nakaraang taon ay alam po natin na siyam sa korporasyon ng mga diskaya ay na-revoke na po ang license. At sa ngayon po ay ang gusto rin po ng DPWH, ng DTI, ang lahat ng mga lehitimo na kontraktor, mga kontraktor na may puso, at mayroon silang tinatawag nating kagustuhan talaga na magtrabaho para sa gobyerno at para sa taong bayan, kayo po ay hinihikayat na sumali. Ayon kay Castro, meron ng online blacklisting portal ang Department of Public Works and Highways kung saan makikita ang mga kumpanyang bawal ng kumuha ng kontrata sa gobyerno. Inaasahan namang ilalabas ng DPWH ang updated na listahan ng mga kumpanyang cleared na o kasalukuyan pang isinasa ilalim sa vetting process. Sinisiguro naman ngayon ng pamahalaan, partikular na ng Department of Budget and Management, na mailalabas ang pondo para sa mga susunod na proyekto sa tamang paraan upang maiwasan ang muling pag-abuso sa pondo ng bayan. Hanggang ngayon, simula nung nakaraan ay para maayos po kung ano mga ginawang mali, kung anong ginawang mga pang-aabuso, yan po ay gustong matama ng ating Pangulo. So, kung hindi po talaga gumasta masyado at nagkaroon ng pag-iingat sa pondo ng bayan dahil sa nangyaring ito sa flood control mess, sinisiguro po naman ngayon ng administrasyon, lalong-lalo na rin po ng DBM, na sila po ay mag-release ng pondo sa tama. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.